Guys, welcome back to my channel. So, travel vlog muna yung pag-uusapan natin ngayon, especially kung ikaw ay may plan to visit Hong Kong. So, ito na yung mga requirements na isi-share natin dito based sa ating experience. Pero syempre, kung bago ka dito sa aking channel, huwag kalimutang mag-subscribe, hit the button below para updated ka for the next video. So yun na nga, yung mga requirements is yung basic requirements, yung valid passport, airline ticket, tsaka hotel booking accommodation. So yan yung mga 3 basic requirements pag tayo ay magpunta ng Hong Kong. Although hindi naman kami natanong with regards to our hotel booking kasi family naman kasi kami. So ang naririnig ko lang at sa mga nababasa ko sa vlog, pag kayo ay family na pupunta ng Hong Kong, so walang masyadong tanong kasi kasama namin yung anak namin. Hindi na hinanap sa amin yung hotel booking confirmation. So next travel documents na dapat meron ka guys is yung e-travel. So yung e-travel, kailangan yon pag tayo ay palabas at saka yung at pabalik na rin ng Pilipinas. So isa to sa mga requirements pag tayo ay nagta-travel abroad. So yung e-travel na yan, madali lang naman gawin yan. Go to Google, type mo lang yung e-travel, then tuloy-tuloy na yan. Just fill up your details in the e-travel form. So next requirements na kailangan natin pag tayo ay pumunta ng Hong Kong is yung travel tax. Just bakit meron pa tong travel tax na to? So yun nga guys, kailangan ng travel tax. Itong travel tax na yan ay makikita natin sa mga entrance dyan sa airport. So I think merong 4 na location dyan sa airport ng travel tax. So doon ka magbabayad ng iyong travel tax. So FYI lang guys, as of November 17, 2024, yung travel tax na binayaran ko sa akin lang is for adult. So 1,620 pesos. So as of November 17, 2024, yan yung amount na binayaran ko, which is yung 1,620 pesos. So madagdag ko na rin dito guys, since na ako ay isang active OFW, so yun din yung mga naririnig ko or mga nababa or nakikita ko sa vlog. Pagka OFW ka, merong discount. So unfortunately wala siyang discount or walang exemption. So active OFW, if you are traveling to Hong Kong, ay wala siyang discount or exemption. So you need to pay the full amount of travel tax, which is 1,620. So yung question dito is, needed ba ng visa if tayo ay pupunta ng Hong Kong? So muli uulitin natin, wala nang required visa sa Hong Kong pag tayo ay pupunta doon para mag-travel. So pagdating natin doon sa Hong Kong immigration, meron silang ibibigay na stub, which is yan yung tinatawag na entry permit. So itong entry permit na to guys is valid up to 15 days that you can stay inside the Hong Kong. So yan lang yung pagkakaalam ko based doon sa details nung stub na nakuha ko, which is you are allowed to stay up to 15 days doon sa entry permit. But once again, hindi na kailangan ng visa if you are traveling to Hong Kong. Additional documents lang naman for immigration purposes, lalo kung ikaw ay magta-travel at hindi kasama yung family. So you need to prepare some extra documents like bank statement, employment ID, or your business permit. So hindi ko na masyado inalam yan guys, kasi tulad nga ng sinasabi ko, basta pag family kayo lalabas from Philippines to abroad, so wala nang masyadong tanong yung immigration officer. So yun lang yung mga travel documents needed pag ikaw ay pupunta ng Hong Kong as a family. So wala namang masyadong issue, hindi ka ma-upload. So muli guys, maraming salamat sa inyong panonood dito sa aking channel. Huwag kalimutang mag-subscribe, hit the button below para updated ka for the next video. See you next time. Bye-bye.